mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kaagapay. Muli nagbabalik ako po inyong lingkod si Kaagapay Mark. Bali ngayong araw bisitahin na si Naimer na. Medyo matagal na rin nung huli ako nakabisita rito sa kanya. Kamustahin natin siya at kung ano yung pinagkakabala niya ngayon. So yun lang po, samahan niyo po ako. Please i-subscribe niyo po ang aking YouTube channel at pa-share na rin po ng mga videos para mas lumawak pa yung ating YouTube channel. So yun lang po, maraming salamat po advance na po sa lahat ng magsusubscribe at magsishare ng ating mga upload videos. Dito na tayo kay Naimer. Masyado alas 3 ng hapon. So nandito si Naimer na. Tao po. Naimer na. Tao po. Ang ganda ng kurtina ni Naimer na. Naimer na, kamusta ikaw? Buti naman to. Matutulog ka pa lang? Hindi. Nahiga-higa ka lang? Higa lang. Ganda ng mo. Nagbili ka ng kurtina? Matagal na yan. Matagal na. Nakatago na yan. Puro pink. Pero maganda, parang bago. Oo. Bago nga, pero hindi ko nga ginagamit. Ay, ang ganda oh. Puro pink. Naging makulay lalo yung bahay mo Maliwalas tignan. Hindi ko lang nga yan ginagamit. Pero matagal na yan. Nasa ilang taon na din yan. Parang bago pa Bihira mo lang gamitin. First time ko na nga yan ngayon Ginamit. So tagal-tagal mo nakatira dito. Ngayon mo lang ito nagamit ulit. Oo. Nakatago lang sa Oo, nakatago lang yan. Okay, ang ganda ang aliwalas. Ganun man ako pagka pag sabi ko medyo bulok-bulok ang bahay. Ay, hindi ako kakabit ng Hindi ako magkakabit ng kortina ng maganda. Gusto mo maayos. Ngayon naayos na, kinabit mo na. Ganda Bagong-bago pa. Kung may dala ka meriendahan sa'yo na gatas tas tinapay, pagpasensyahan mo na yan Thank you. Si Kuya Mark, nakalimutan na siguro ako. Kailan pa ata ako uling bumisita sa'yo? 3 weeks ago ata o mag-isang buwan na? Isang buwan. Isang buwan na Nung hali mong sa akin, noong September pa yun. Okay, September pa nga. Tapos, ngayong buwan ng October, hindi pa ako nakabisita, nakalimutan na siguro ako ni Kuya Mark. Sabi ko ganun. Pero kahapon nung isang araw dumaan ako dito. Si Naimer na palabas naman papunta sa chapel. Ako naman papunta kay Ate Elsa. May ako noon may prayer meeting kami. Okay. Kaya hapon may prayer meeting kayo nun? Oo, pag may Miyerkules, hapon may prayer meeting kami. Okay. Kaya nung dumating ka noon, paalis naman na din ako. Tinanong mo ako kung si Elsa ay nandiyan ko. Sabi ko, ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko natagpuan si Ate Elsa dun. May pala siya, tawag dito. Yung kapatid ata niya. Yung may pinuntahan sa ospital sa daw. ospital. Yun? Bayaw niya. Bayaw niya? Yung asawa nung kapatid niya, yung katabi niya rin doon na bahay. Kamustahin ko sana siya kung nakapagtinda siya si Ate Elsa. Matagal na hindi nagtitinda yan. Ilang araw na nga daw po sabi ni Wako. Nung pang siguro mga kalahatian ng September. Ay, sayang Hindi na, matagal na hindi magtitinda. Yung na ni Wako sa iyo. Alin po? Yung sabi sa iyo ni Wako, tinanong mo si Wako. Opo. Ano sabi ni Wako? Ano ba sabi niya sa akin nun? Nakaraan lang daw, nagtinda sila ng... Hindi, tagal lang hindi nagtitinda. Ng fishball daw, fishball. Wala. Wala yung tinitinda ng fishball. Inaanong ka lang yan. Ayun po yung pagkasabi sa akin. Wala. Pero... Tagal na yan, nung pang
September yan hindi nagtitinda. Kalatian ng September, hindi na sila nagtitinda. Hanggang ngayon matatapos ang October, hindi na sila nagtitinda. Sira nga yung bike yung 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 handlebar. Yun nga ang inaano ni Ninong na daw, hindi pa raw matagal, sira na. Ayun nga, sayang nga. Sabi ko, bago lang pati yun. Ang pagkakalam ko, bago lang pati yun Ilang lang yan, mula nung siya, nung nagtinda kasi yan mga June, magtatapos siya June na magtinda yan. O tapos pag July, August, yan. Ilang buwan lang nagtinda. Tagal na yan nagtitinda mula nung kalatian ng September, hindi na nagtitinda. Hanggang ngayon tapos na nga ang August, ang October. Bukas undas na. Ha? Undas na bukas. Oo. November 1 na. Okay, isang buwan na nga. Ngayon October, isang buwan na silang din nagtitinda. Mahigit na isang buwan din nagtitinda. Sayang. Napanood ko yung yung pagpunta mo dyan na binigyan mo si Elsa ng mahigit 6,000. Okay. Napanood ko yun. Nanonood pala si Naimer ng vlog. Pinapanood po sa'yo? Oo, pag may naalaman kong yung binablog siya, pinapanood ko yun sa Hindi man ako napunta sa kanya. Hindi man ako nagtatanong. Hindi ako hindi ako nakikialam sa kanya. Basta napapanood ko na lang yun sa video. Kaya nalalaman ko. Okay. Napag-usapan din pati namin nung ba yun? Balak niya tulungan yung kapatid nyo. Oo, napanood ko yun. Napanood mo. Kasi yun yung vlog ko nun Oo, napanood ko Naikwento niya sa akin. Ikinikwento niya kako sa iyo na yung kapatid ko raw gusto niya tulungan dahil yung kapatid ko raw may operahan. Opo. Sabi ko, bakit siya agad, nagkikwento agad siya. Naikwento niya lang po sa akin. Parang sasamahan niya po ata. Kapatid ko yun. Nagpunta na dito sa kapatid ko, nakiusap po sa inyo na ang nangangailangan yung kapatid ko ng na daw, may mga nakausap na siya na kung ano. Ang inaano na lang niya, yung mapirma para siya maoperahan. Kamag-anak dapat yung mapirma po. Kasi wala man daw po atang pamilya yung kapatid niya. Wala yun. Binata din. Oo. Iba kasi ang mga nila, mga pagkatao. Ayaw ko sanang pagparaano yung mga sila yung sila mga yung may silahis, may bakla, ganun. Okay. Ganun. Parang LGBT. Parang ganun. Ganun. Ganun ang walang pamilya yun. Mga yun. Kawawa naman Sabi ko nga. Kung bakit nagkaganyan sila. Hindi ko alam. Pero ikaw at least nagkapamilya ka man. Pero may anak yung asawa mo sa una. Naimer na anak. Wala din. Sino yung batang yung kinikwento mo sa akin dati? Nakaroon siya ng nagkaanak siya sa ibang babae. Okay. Yung sa tunay niya, wala. Okay. Sa ibang babae. Kamusta po yung kapatid nyo ngayon? Na-opera na daw po? Ewan ko, hindi ko alam. Ako nga ang inaano nilang bantay. Sa ospital pag naoperahan. Sabi ko, Ilsa, hindi ako pwede. Yun nga daw po, sabi niya. Sabi ko, hindi ako pwede. Wag mo akong kulitin. Dahil hindi ako pwede. Dahil ako meron na din akong daladalang karamdaman sa katawan ko. Inaano ko na lang. Ang tawag dito yung iniisi-isi ko lang. Bagay, baka di mo kayanin talaga doon. Puyat. Tapos yung malakad ng mga gamot. Maaakit panaog ka. Akit ba? Naranasan ko nakati kasi doon sa isa kong kapatid na namatay na ako ang nagbantay sa ospital. 3 linggo akong nagbantay doon. Mahirap pag nasa ospital. Ang hirap. Pag wala kang kapalitan. Wala akong kapalit. Tapos sa pagtulog pa, hindi ako ganong nakakatulog. Kaya noong time na 3 linggo na yung kapatid kong naka-confine,
umuwi ako sa bahay. Sabi ko doon sa kapatid ko isa, sabi ko, Nel, nagsabi sa akin si Ate Susan mo na ilabas na raw siya sa ospital. Kasi nararamdaman niya, hindi siya gagaling sa ospital. Kaya asikasuhin mo yon na ilabas. Dahil kung mamamatay daw siya, dito siya sa bahay gusto mamatay. O, di nasikaso ng kapatid ko, inilabas na namin. Kasi sabi ko, kung mananatili yun sa ospital, 2 na kaming makukumpine. Nakakumpine siya, tapos ako nakakumpine na din. 2 kami. Kasi kulang ako sa tulog. Ako lang nagbabantay doon. Anong mangyayari sa akin doon? Di 2 na kaming bibigay. Bali, ilan na lang kayong magkakapatid na meron na ano, ngayon na bubuhay? Ano na lang kami, 4. 4 na lang kayo. Bali 5 kayo, namatay na yung isa. Ano, kami talaga, totally kami talaga, 7. Okay. 7 kami magkakapatid. 3 na yung pumanaw. Umuwi kay Lord. Tapos kami na lang 4 ang natitira. Ako may 1 and only. O bukas, pwede mo sila ipagano. Ang tawag doon? Pagtirik ng kandila. Ano ba yun? Ano ba yung ginagawa? Pagkatulik. Kahit sa harap ng pinto All lang. Saints Day. Yung All Saints Day. Opo. Pag hindi ka makapunta sa cemetery, parang sa bahay na lang. Pwede din. Oo, dito sa labas. Sa labas. Pwede magtirik-tirik ng kandila. Kandila. Pwede. Kasi November 1 na bukas eh. Oo. Bago na naman ang buwan natin. Parang kailan lang, lapit na magpasko. Oo, malapit na naman ang yun, Pasko na naman, tapos New Year na naman, tapos bago na naman ang taon natin. Another na naman, dagdag na naman, sabi ko, nanay year na, another na naman, dagdag na naman ang edad mo. Sa edad. Susunod na taon, ilang taon ka na Naimer na? 70? 71. 71, ano? Ay, nag-70 ka pa lang pala, ano? Oo, nung August lang. 70 Okay. lang ako. Tapos sa susunod na August, 71 na ako. Tagal-tagal na din, ano? Tumatanda. Pero okay lang. Okay lang. Kailangan lang, habang ako, may buhay, habang may hininga, kailangan lang yung maging masaya lang sa buhay, walang stress. yan lang ang gusto kong sa buhay ko. Yung walang ganong sa bagay ang problema, talagang andyan lang. Oo. Natin, kakambal na yung problema. Pero yung stress, dapat ayaw ko ng stress na. Dahil may nagsabi sa akin, huwag kang palaging mag-stress. Kasi pag pag hindi mo na kaya, tutumba ka na lang. Pero pinakiusapan mo naman na yung kapatid mo na ganun nga, pinaliwanagan mo man. Na hindi mo siya matutulungan sa ganung bagay. Oo. Naintindihan naman po. Nagsabi, hindi kita matutulungan sa mga yan. Sabi niya, alam ko naman dahil may na din, may sakit ka na din. May depression na din ang mata mo, ganyan. Sa paglakad-lakad ng mga kung sa ospital pa, lakad-lakad ako na ay hindi ko kaya nang maglakad-lakad. Delikado sa ospital, yung mga virus baga. Yun, gaya mo, mahina na yung immune system mo, may edad ka na, madali ka dapuan ng sakit. Yun, nga ako na Ilsa. Sabi ko, Ilsa, wag mo akong pilitin. Sabi ko sa kanya, hindi ko na yan kaya. Kung gusto mong tumulong, di tumulong ka na lang. Sabi ko ganyan. Kung gusto mong permahan yung permahan mo. Pero ako wag makusahan. Wala akong magagawa. Matulungin din siya Ate Elsa, Sabi ni Elsa, may magagawa ka. Kapamilya ka, may magagawa ka. Sabi ko, ang magagawa ko lang sa kapatid ko, prayer. Prayer lang magagawa ko. Pero yung mga bagay ng pagbantay-bantay sa ospital, hindi ko nakakayanin. Kasi naranasan ko na magbantay sa ospital doon sa panganay kong kapatid. Mabuti noon at
ano pa kaya ko pa, mabalasik pa ang malakas pa. resistensya ko. Kaya nagkabantay ako. Pero ngayon talaga kung sinasabi ko nang hindi na ako pwede. Ayun. Pero sana matuloy yung operasyon niya at kung kailangan niya talaga kung wala talaga magagawa. Si Ate Elsie talaga niya ng tulong kay Ninong Efren. Sabi ko, bahala ka. Laki-laki din budget. Oo. Pero basta hindi ako. Pero sa ngayon man, may pag public hospital naman, basta marunong ka maglakad ng mga papeles, maraming malalapitan eh. Sabi nila doon sa mga nagko-comment na si zero bill daw yung Alin? Yung bill sa hospital. Bakit Oo. daw? Kasi may mga malasakit na, may mga PhilHealth. Oo, meron. Oo. Ganon. Kasi naranasan ko rin maglakad dyan eh sa na si zero bill naman talaga. Ako nga, sabi... Basta ka lang maglakad. Ako kasi wala akong PhilHealth. Sabi niya sa akin, doon sa, nung magpakuha ako ng, blood type, ang sabi sa akin doon sa, asikasuhin ko daw, kumuha daw ako ng PhilHealth. Kasi, ang PhilHealth may budget. Sayang ang budget kung hindi mo magagamit. Indigency yan eh, para sa mga katulad mo. Oo, sa mga... Pag wala naman trabaho, ma-indigency. Kaya lang, makuha ka pa ng barangay indigency. Pero ang sabi ko, Kuya Mark, kahit ako may PhilHealth, ayoko ma-ospital. Talaga naman, kung sino bang gusto yung hospital, mahirap. Kahit ako may hawak na, sabi ko, kahit ako may hawak na PhilHealth, ayoko pa rin pumasok sa hospital. Sabi ko kung magkakasakit ako, pag sa bahay na lang ako. So, kung may magagawa pang paraan sa bahay, gamot-gamot, sa bahay na lang ako. Pero kung sabi ko, kung hindi na madadala, di antayin ko na lang ang Ay, malayo pa yun, meron na. Pero kung sakaling dumating yung time na ganon, gusto mo sa bahay na lang? Ayaw mo ng hospital? Ayoko sa hospital. Kasi wala naman magbabantay. Walang magbabantay. Yun yung pinaka Oo, yun ang ko. Kung ako ipapasok sa hospital, para lang akong itinapon nila doon. Wala naman magbabantay. Hindi naman sila magbantay sa iyo kasi may mga gawa katulad ni Elsa, hindi mo may maasahang magbantay sa ospital. May trabaho, asikaso, may mga anak na may pamilya, asikaso. Kaya hindi yun ang ko. Kaya alagaan na lang talaga yung sarili. Kung magkasakit man, ubusipon lang sana. Kaya yun ang pinagpipray ko kay Lord na bigyan pa ako ni Lord ng yung mahaba-haba pang buhay, yung pangkalakasan ng aking physical na katawan, yung bang hindi ako ng yung sakit na katulad ng iba dyan, na ang sakit ay malala. Malala. Yun ang inihingi ko kay Lord na hindi bali yung mga lagnat, natural yan eh. Yung ubo, yung sipon, natural yan, lang. Natutuwa nga sa akin si Ninong pag nakikita ko. Natutuwa kami sa iyo ni Ninang mo kasi wala kang sakit. Yung buka ko Ninong at nagpipili ko kay Lord na yung huwag lang magkasakit. Yung sakit, yung hindi ako yung sakit na yung malala kasi mahirap kasi sarili mo lang inaasahan mo na yung meron na yun lagi ang nasa isip mo. Oo, yun yung sarili ko lang, yun ang ko. Hiningi ko kay Lord talaga, Lord, alam mo po na walang sa akin sa ospital. Kung sakaling ako ay magkasakit, walang magbabantay sa akin sa ospital. Mag-iisa lang din ako doon sa ospital. Imbis na gumaling ka, para kang lalong magkakasakit. Kasi nakikita mo sa paligid mo, puro may sakit. Wala kang makakwentuhan. Tapos yung ganito pang
kung sakaling nakaswero ka, walang mag-aalalay sa iyo, ganyan ba. Ko na kasi naranasan ko kasi na ospital ako isang beses. Opo. Na-confine ako, na swaruhan. Matagal-tagal din ako, nag-ilang araw din, nag-ilang linggo rin ako sa ospital. Mabuti nga, nung time na yon, yung nanay ko, malakas pa. Siyang nagbantay sa akin sa ospital. Pero noong time na yon na sabi ni Dr. Salagoste, si Arnold Salagoste, lumabas na kayo. Ba't ka dito ka paabuti ng Pasko? Kaya lumabas na kami. Umuwi na kami sa bahay. Kasi nakita naman nila yung parang kaya ko na. Kaya ng katawan ko na. Ka-recover na. Kaya sabi ni Dr. Salagoste, pwede ka nang lumabas. Kaya lumabas na kami. Awa ng Diyos hanggang ngayon. Pray lang talaga na na po. Tsaka ako ngayon, Kuya Mark, talaga ang ko ngayon, ang feeling ko ngayon, talagang ang nalalabi ko pang buhay dito sa mundong ito. Talagang ko na lang kay Lord. Yun na lang, Kuya, ang inaano ko talaga ngayon kay Lord. Dahil sabi ko nga, once na bawian ako ng buhay ng Panginoon Diyos, ang magliligtas naman sa atin kaluluwa, ang Diyos. Si Papa Jesus ang magliligtas ng ating mga kaluluwa. Yun na lang ang inaano ko ngayon, Kuya Mark. Dinadasal-dasal mo. Oo. Wala na akong ganong nag-iisip ngayon na basta ang ko lang, yung pray ko din kay Lord na ipinagkaloob talaga sa akin ni Lord na ang maayos itong aking tinitirahan. Yan. Ipinagkaloob sa akin, nagtuntua talaga. Ipinagkaloob sa akin ni Lord yung panalangin ko na maayos itong bahay ko, at nagpapasalamat ako sa mga na tumulong na mga sponsor na mayari itong maayos itong aking tinitirahan. Yan talaga ang ko. Tapos yung sa araw-araw na pangangailangan ko, yan, yung pagkain, yan talaga ang inaano ko ngayon sa buhay ko. Kasi sabi ko nga hindi ko hawak ang buhay ko. Kung ano ang plano ni Lord, kung ano ang kalooban ni Lord, siyempre siyang mas nakakaalam. Siyang may hawak ng buhay natin. Kaya yun na lang ang inaano ko sa Panginoon Diyos na lang ako ngayon talaga, na kumakapit. Tapos sa inyong mga vloggers na hindi ako pinababayaan, nandiyan ang mga tulong nyo sa akin, at saka sa mga sponsor na yung andyan ang kanilang tulong sa mga katulad namin na humihingi ng sa kanila ay tulong. Yun. Papasalamat ako sa kanila. Nasasalamatan sila. Pananay Merna, mapunta na din ako, ha? Sige, thank you. Thank you at ingat ka palagi. Pasensya na, ngayon lang ako nakabisita ulit. Siguro kalimutan na ako ni Kuya Mark. Sabi ko ganun. Pero maano na lang yan? Madating na lang. Masulpot-sulpot na lang. Oo, pag may yan, masulpot na lang yan. Sabi ko ganun. Lang ako. Ano ko lang na maging yung ayoko bagang yung may mga dinadalang problema sa buhay. Yan, ganun. Gusto ko lang maging masaya na lang. Pag ako nandiyan sa church, yan, nalilibang ako. May may kakwentuhan. May katsikahan. Oo, may kaanohan. Pag nakaano na kami, uwi na ako, Sister Carmen, uwi na ako. Busog na sa kwentuhan. Oo, ganon.
Yan ang ano. Pag ako naman nagpunta sa ano sentro, minsan kasi na pag wala akong mabunot na makakasama sa sentro, alalay. Ako na lang mag-isa ako punta ako sa sentro, dahan-dahan lang ako ano doon. 'Yun. Pag ano ko, habang naglalakad ako papunta doon sa kalsada, pray lang ako, pray Lord. Gabayan mo po ako. Punta ako ng sentro ng diet, meron pa akong bibilihin, wala po akong alalay ngayon. Kaya ikaw na lang po ang mag-aano sa akin, mag-aalalay. Ganun lang ako. Nakakaarating ako sa sentro, ligtas. Nakakauwi ako, ligtas. walang yung ingat lang, ingat. Ganun ang, di baling mabagal, basta maingat. Ganun nga ako. Di baling ka kung ano. Pag matawid ako, kung sumasabay naman ako doon sa karamihan ng tao. Yun, pag may nagtawid, may nabagay yung stoplight. Pag nagpula na yan, ganun. Sabay ko sa mga tao. Ganun ang gawa ko. Kaya naingatan ko man ang sarili ko. Sige na, Imirna, mapunta na din po ako. Sige, o magtimpla ka ng mainit na gatas, ha? Thank you sa pagbisita. Wala pong ano man. Basta masulpot-sulpot na lang ako, biglaan lang. Thank you very much. Ingat lagi na, Imirna. God bless po. Bye-bye. God bless din. Dala mong merindalan. Ingat po na, Imirna. God bless po. I love you. Ingat po. Opo. Ingat din kayo. Ano ka sa Kapitolyo? Apo, may susundin po ako. Nandun po si Mrs. Pati yung anak ko, nandun din. Yung panganay? Si Casey. Sige, bye-bye.